happiness is at its peak dito sa morning balitaktakan. Mayat niya. Mayat nga talaga. Naku, napakaganda naman ang araw natin ngayon dahil ngayon ay Wednesday, October 15. At isa sa mga pinaka-aabangan talagang mga araw ang Kinsenas. Kinsenas talaga. Oo, dahil kalagitnaan yan ng hindi lamang ng linggo natin, kundi kalagitnaan ng buong buwan. Oo. Diba? 15 Totoo yan. din. That is so nice. I love it. I feel, na-energize nga ako kanina thanks to Miss Valerie Desmaya. Yeah. Pa-budget? In a way, it's fun. Yeah. Kasi you learn from your mistakes from the past months. Yes. Pero kanina, nag-budget ako habang nasa jeep ako, nakatulala ako. Ewan ko lang napapansin ni Ron Maranan. Pero grabe, feeling ko mauubos siya. Agad-agad, ne? Oo. Well, ganun naman talaga. Ganun ang buhay? Yun naman talaga ang dahilan ng pagkakaroon ng pera. Ang mawala ito. Ang magastos ito. Pero syempre, wag pa rin natin kakaligtaan na magtabi pa rin tayo para sa ating mga emergency funds. Yes. Yan ang pinaka-unang-una kong inaalala tuwing sumasahod ako. Ang emergency fund. fund. Magkano ang nilalaan mo? Ako kasi 10 pesos. Wow, hindi. Naglalaan tayo ng medyo malaki-laki kasi para naman mas maganda din. Para hindi mo siya mahuhugot. Ganon. Well, anyway, masaya yan, kasi hindi lang naman yung pera ang nagpapasaya sa atin. Pero isa yan sa major na nagpapasaya sa atin. Major talaga siya, sorry na, pero talagang pera. May iba din na nagpapasaya sa Kagaya atin. Kagaya ng pagmamahal. Pagmamahal mula sa mga magulang. Kaibigan. Pagmamahal mula sa mga kaibigan, sa kapatid. Pagmamahal mula sa taong ginagastusan mo. Dahil masaya siya, dahil nakakakuha siya ng pera mula sa iyo. Joke lang po yan. Diba? Pero maraming ganon. Tawag sa kanila mga mangga. Bakit? Manggagamit ka. Diba? Ganun ba yun? Kapag mahal mo. Pag mahal mo naman talaga, paglalaanan mo, wag lang sobra. Yes, tama. At isa pa sa mga nakakapagpasaya talaga sa atin, umaga, syempre, ang morning balitaktakan. Ito nga rin yung nagpapa-energize sa akin. And, you wake up in the morning because you love morning balitaktakan so much. Funny so much? So much. Ganun ba yun? I Yes, love isa NB. ito sa mga nagpapasaya sa akin, nagpapasigla sa akin. Oo, ito ang rason din kung bakit tayo bumabangon ng maaga. Yes. At syempre, kasama na kayong mga audience natin. Naku mga ka-MB, dahil nga kalagitnaan na ng linggo at sobra at patuloy pa rin ang kasiyahan natin, later on, mas magiging masaya dahil makakasama tayo tungkol naman sa mga mumu. Yes, kasi malapit na, 2 linggo na lang. Undas na. Undas na naman. Siyempre, may mga ganap din tayo pagdating sa mga undas. Ano yan? Maghuhukay tayo ng kabaong. Maglilinis. Sorry. Pwede maglinis. Tapos meron pa yung laging dito sa Baguio City, laging ginugunitayan, yung magmamarch ka, magpaparade ka with the costume. Later, we will learn about that. May mga makakasama tayo. Siyempre, sa mga balitang nakalap naman ng RNG News. Kung saan po, isa pong truck dito sa Baguio City po ang tumagilid. Panibagong vehicular traffic incident na naman ang naitala sa lungsod. At hindi lang po yan. Tumagilid? Tumagilid siya. Yan siya. Charot lang po. And also, dahil pinag-uusapan nga natin kaninang undas, kahapon din nagsimula na itong 1 week or 2 weeks pong paghahanda o paglilinis doon sa mga nicho. Niche. Nitso in English. Niche. Ganun pa. At hindi lang po yan dahil kanina din. Inaala rin natin yung emergency. Diba, syempre sa ibang probinsya, sa ibang city, sa ibang lungsod, talagang ready na po sila dahil meron na silang emergency go bag. Ang OCD Cordillera po ay hinihikayat rin po ang lahat po ng publiko dito sa Cordillera na magkaroon din tayo ng emergency go bag. Gusto ko malaman kung anong mga laman ng emergency go bags na yan. Ang sosyal nung kay OCD. Mamaya malalaman natin yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences.
Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala. Ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan. Anong pananalasa ng bagyong Kemikal na ginagamit sa pagmimina. Na makakapagpabuti sa buhay ang dating tennis court ng Baguio Athletic Court. ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng Orange Luzon, ito ang Luzon Headlines. October 15, 2025, narito mga balitang nakalap ng RNG News. Sugatan ang 5 pasahero ng isang truck sa Lagaw, Ifugao matapos tumagilid ito habang binabaybay ang kalsada. Magbabalita Vanessa Bugto. Guys, may aksidente dito. Partang kudog, tumupik ang isang sasakyan. Sa kuhang video ng isang netizen, pinagtulungan ng mga otoridad na mahugot mula sa pagkakaipit ang 5 pasahero mula sa tumagilid na truck na ito. Tumagilid ang truck bandang alas 6 ng hapon kahapon October 13 habang binabaybay nito ang National Road sa Kudog, Lagawe, Ifugao. Yung cause po ng accident ay mechanical defect po. Yung vehicle po allegedly encountered mechanical malfunction or loose brake, causing the driver to lose control of the vehicle. Dumagdag rin ang madulas na kalsada, dahilan para tuluyang matumba ang truck at sumadsad ito sa gilid ng kalsada. Nawalan siya ng preno kaya binangga niya doon sa may nabunton na soil. Pinuntahan namin yung pinangyarihan kanina, kurbada po yun, ma'am. Galos sa iba't ibang parte ng katawan ng natamo ng 5 sakay na agad isinugod sa pagamutan. Maigting na paalala pa rin nilang pag-iingat sa kalsada, lalo na tuwing maulan ang panahon. Vanessa Bugtong, RNG News.
Habang papalapit na ang undas, abala ng ilang mga residente sa Baguio City na maglinis ng mga puntod ng kanilang mahal sa buhay. Magbabalita Ron Marana. Halos 10 taon ng caretaker ng puntod ng isang pamilya, si Orlando. Kahit walang dumadalaw, sinisigurado niyang laging malinis at maayos ang mga ito. Binimintinas ko yan, buwan-buwan, linilinisan ko yan. Kahit na hindi sila dumadalo, na magpanhit na upang bisitahin yung minatay nila, malinis. At 2 linggo bago ang undas, minabuti niyang maglinis sa paligid ng puntod. Kung pagdating ng 28, saka ka lang maglilinis, abay, maabutan ka pa ng maraming tao. Mamaya makabangga ka pa, paano kung yung nabangga mo, sensitive na ayaw niya madumihan. Di magagalit pa sa'yo. Kaya mas maganda yung mas maaga para kahit papano, makikita yung mga may-ari na pag dumalo sila at maabutan nila, wow, malinis naman. Sa inilabas na abiso ng pamahalaang lungsod ng Baguio, maaari na muling maglinis at magpinta sa mga nicho sa Baguio City Public Cemetery simula kahapon October 13. Pero sa kabila ng anunsyo, madalang pa lang ang mga nagpupunta at naglilinis ng mga nicho sa public cemetery. Sa ngayong araw sir, medyo konti pa lang. Pero nung kahapon tsaka linggo, medyo madami na. Kaya nakadalawang, yung mini dump truck natin, puno kaninang umaga sa mga nakatambak sa may kalsada na tinapon namin. Kasabay nito, nagsimula na ring maglinis ang mga tauhan ng SEPMO sa ilang pasilidad ng sementeryo bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa nalalapit na undas. Ayun sir, yung talagang yung mga daan, especially yung existing na patwalk, yung sementado, yun talaga ang pinaprioritize namin na nilinisan kasi doon talaga tinatambak sir yung mga pinaglinisan nila. Para pag may mga dadalaw na mas huli, at least malinis na yung daanan nila. Inaasahang sa huling linggo ng buwan ay dadagsana ang mga kapamilya ng mga nakahimlay sa sementeryo para maglinis at bumisita sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Paalala naman sa publiko na hanggang October 29 lamang pinahihintulutan ang paglilinis at pagpipinta sa mga pampublikong sementeryo. Samantala, mula October 30 hanggang November 2, bawal nang magdala ng mga cleaning tools at pagpipinta sa loob ng sementeryo para sa kaligtasan ng mga dadalo. Pinapayuhan naman ang lahat na makiisa sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa mga sementeryo habang papalapit ang undas. Ron Maranan, RNG News. Dahil sa sunod-sunod na pagyanig ng lupa na naitala sa bansa, ang OCD Cordillera hinihikayat ang publiko na magkaroon ng emergency go bag. Narito ang kwento. Matapos yumanig ang malakas na lindol sa bansa, ang ilan madalas natataranta at hindi alam kung ano ang unang gagawin. Sarili sarili. Oo. Bakit pang sarili? Ito kailangan safety. Unang-una, dasal po. Opo. Para limba pagka dahil nandyan ang the big one. Pero para sa Office of Civil Defense Cordillera, maliban sa duck, cover and hold, isa rin ang dapat tandaan ang pagkuha ng emergency go bag. Kaya ang OCD Cordillera, hinihikayat ang publiko na magkaroon nito sakali nga mayroong sakuna. Ipinakita ng OCD sa news team ang bersyon nila ng go bag. Ito'y naglalaman ng iba't ibang kagamitang magagamit tuwing may sakuna gaya ng first aid kit para sa sugat, gloves, flashlight, radyo at marami pang iba. Pagdating sa earthquake o kaya any sakuna, mga ganun, meron tayong tinatawag na basic na needs. Kaya meron din tayong mga basic na mga gamit para magamit natin in case na magkakaroon tayo ng mga emergency na gano'n. So ito ginagamit natin sa mga drills natin. Pinapakita natin na yung importante niya talaga ay talaga na-practice natin at saka nalalaman ng bawat isa na meron pala tayong gamit. Mahalaga rin daw ito lalo pat hindi lang the big one ng Metro Manila ang dapat paghandaan ayon sa PHIVOLCS. You have a big one here in Benguet as well. What is that? Yeah. Ang dami yung fault to. Ang dami po tayong fault. In fact, no 1990 earthquake, kung hindi pa siguro nyo natatandaan, or yung mga kabataan, baka hindi pa, the top 5 earthquakes in the country happened here in Benguet.
Maliban sa lindol, magagamit din ito sa iba pang mga sakuna. 5 araw nga mula nang yanigin ng 4.4 magnitude ang La Union, isa ang lungsod ng Baguio ang nakaramdam ng pagyanig nito. Isa na nga rito ang barangay Lower Aquari na nababahala, lalo na raw isa ang barangay na ito ang prone sa sinkhole. Kaya naman ngayon, nais ng barangay na magkaroon din ang pamahalaang lungsod ng emergency go bag para sa mga residente. Per family dapat meron yan. Pero as compared doon sa nakikita natin sa news, starting from Pasig, now comes Quezon City, sana dito rin. Para dito rin, para just in case man, sana wag. Para just in case lang, meron nang bibit-bitin yung tao na alam niyang ito yung basic na kailangan dalhin ko. Every household sana meron yan. Okay, every individual, why not? Ganun kasi, tulad ng mga toddlers, tulad ng mga maliliit, tulad ng mga senior citizen, mga ganun, may kanya-kanyang pangangailangan eh. Mayroon na ring bersyon ng go bag ang Pasig City, Quezon City at probinsya ng Ilocos Sur na pinamigay na rin sa kanilang mga residente. Muli namang pinaalalahanan ng ahensya ang publiko na maging alerto at maging handa tuwing tatama ang lindol. Angel Arquero, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Sabi natin habis para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Yung Medmayan, halusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas ang magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa Healthy Habits, hold on go. Para sa Healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. Looking for a place to stay in Baguio City?
Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976. Ewan ko, basta I don't like horror kasi eh. Oo, ayoko sa katatakutan. Pero? Isa sa mga buwan na hindi ko gusto ang pagtatapos ng Oktubre at pag-umpisa ng Nobyembre. Hindi ko yun, masaya ko yung horror. Masaya. No, pero mas magiging masaya siya dahil nga dito sa Horror Festival dito sa Baguio City. Siyempre kasama natin ngayon si Carl Paulo Corpusang Baguio Horror Festival Organizer. Magandang umaga. Good morning po. Yes, at syempre kasama din natin si Daryl Jackson. Ang Michael Jackson ng Baguio City. Hi po. Dancer yan, magaling yung sumayaw yan. At syempre, si Brandon Ivan Gorospe, isang horror filmmaker. Good morning. Good morning po. Kamusta naman ang mga umaga natin? Unahin natin si Sir Carl. Umagang high traffic po today. Oo. Opo. Yeah. Si Daryl, kamusta ang umaga? Wala pang breakfast. Alam mo, pare-pareho tayo. Oo. Yan ang horror talaga. Horror yung pagkasahod mo pa lang, ubus na kagad yung pang-breakfast. True. Si Brandon, kamusta? A very good morning, but yeah, wala pang breakfast. Oh, papadatay gaya mo. Mga zombie na tayo dito. Bakit nagkaroon ng Baguio Horror Festival, Carl? Ito yung parang naging taunang celebration since 2011. Pero tinigil siya noong 2020 because of the pandemic. Kasi nakita namin na madaming gustong ng horror, yung especially mga horror films sa internet. Yan. Yeah, kasi last year wala, no? Wala. Oo. Pero lagi naman na natin nababalitaan. Usually ang nangyayari lang dati, zombie walk. That's correct. Oo. So ngayon, anong meron? This year, isasama na natin lahat ng mga Halloween characters. So, magiging Halloween parade na siya. Oh, so hindi na lang zombie. Walk. Kasi dati, mga zombie lang yung naglalakad. Yes, exactly. Ngayon, mga lamang lupa, lamang loob, duwende, masasamang loob. Pwede din yung snatcher yung look mo, ganon. Diba? Horror yun. Oo, Diba? At balita ko, aside from this walk natin, meron din tayong flash mob, tama ba? Tama. Oo. Paano naman po kami dito? Okay, so sa flash mob natin, magaganap po yan sa October 25 sa Session Road. We also have our rehearsals na. That's every Friday to Sundays from 5 p.m. hanggang 8 p.m. yan. So sa mga gusto pong sumali, welcome po to all ages po ito. No? Pwede rin po mga, not necessarily na taga Baguio lang, pwede po yung taga buong Pinas, pwede po sumali dito. Yan. Akit kayo. Mag-airplane kayo. Sa Baguio, tama. So bakit natin naisipan na ipasok itong flash mob naman? Ayun, so this is a flash mob na it's related kay Michael Jackson's Thriller. Kaya ayun, talagang pasok na pasok siya sa Halloween po. Yan. I see. So eto din, yung mga sasayaw, kailangan din naka-costume din sila. Oo. Yes naman po. Bawal ba yung nakaganto lang kami ni Miss Bea? Ay, horror na to eh. Horror
Kailangan pa ba natin? Oo nga. Parang hindi na kailangan. Ito na yun. So, kailangan, required ba or hindi naman? You can go with your own costume, pero we also offer, I think Carl knows that we have the basic. Yes, meron tayong free costume and free makeup para sa mga gustong makisayaw. Yes. Okay, yun. At least may free na yan. Totoo. Nailabas mo na yung talento mo bilang isang dancerista. Wow. May palibre ka pang make-up at saka pa costume. Di mo na kailangan dun mag-effort actually kasi kunwari may mga butas-butas ka. Mag-spray ka lang ng mga kunwaring blood. Okay na yun. Kung yung mukha mo naman ng butas-butas, it's better. Oo. At hindi lang ito, aside from yung walk natin, yung tawag dito, horror festival walk, meron tayong flash mob, may films na rin. So magpapalabas tayo ng mga pelikula? Yes, nag-invite kami ng mga aspiring filmmakers from all around the region, tapos pinagawa namin sila ng horror films. At isa nga dito si Brandon. Kasali ka dito. Yes po. Ako po yung isa sa mga filmmakers. From dito sa Baguio? From Baguio, yes. Ano yung dapat aabangan namin ba sa pelikula mo? Oo. Nakakatakot ba? So, the film will be an action horror film. So, more in line in action. So, it will be a very fun experience for everyone. Parang masaya ito, no? Bakit natin naisipan, Carl, na magpasok din ng ganito? Imbis na magpa-film viewing lang tayo ng horror, nagpagawa na lang tayo ng pelikula. Siyempre dahil creative city tayo. So we're trying to include everybody. So hindi lang dancers, hindi lang mga creative makeup artists. Yung isa naming goal talaga before was to include also filmmakers at ngayong taon pa lang natin magagawa. Ilan lahat ng mga pelikulang inaasahan natin? Yes. So for October 25, we have one. And then on November 22, meron tayong official showing. I think we're looking at about more than 5. Na pelikula? Mga ilang minutes tong mga to? Meron tayong short films kasi hindi namin nilagyan ng requirements. We have like as short as 3 minutes and as long as 30 minutes. So, bawat filmmaker, isang short movie? Yes, that's correct. Ang galing. Pwede na yun, no? Ang galing naman, no? Kasi last year talaga yung zombie walk lang. Ngayon nag-level up na. Diba? May pa-flash mobs Kamusta na. naman ang pakiramdam, Brandon, na maging parte nitong Baguio Horror Festival? First, no? Second. Second Baguio Horror Festival. It's really very exciting. It's a very good opportunity for me as an aspirant filmmaker. I'm able to present to everyone my passion. So, Nakailang pelikula ka na ba na nagawa? This is actually my first film. Oh my God, this is cute. Parang ang sayang ang abangan kasi mga first ever na films ng iba. Yung iba naman siguro mga hindi na amateur, no? Meron ding mga, how do we call it? Veteran? Oo, mga veteran din na sa pelikula. Ay, ang galing. So, masaya. Anong title? Pwede na bang malaman? Pwede na ba? Yes po, definitely. The title of the movie will be The House of Sinners. Diyos ko, bahay ko yan. Hindi! Dapat kasama ako dyan. Pero bakit House of the Sinners? Kasi makasalanan mga nakatira. Pero mas makasalanan yung landlord. Oo. May pa-gist ba tayo dyan ng House of Sinners? Yes, so really for me, I was really inspired by watching the movie Sinners by Michael B. Jordan. Then I decided why not I try to expand yung universe niya or create my own universe with an amplified version. So I decided to entitle it The House of Sinners. Yeah. Ilan sila doon sa loob ng bahay? Basically, this film will be it will feature a bar here in Baguio. So madami-daming mga characters na makikita doon. See, House of Sinners, sabi ko sa'yo, dati yan pala nung kolehiyo ako. Ngayon hindi na pala. Kasi ang house... with a twist of dancing kasi. Kaya when you start to, kasi pag magda-dance ka ng zombie, hindi lang siya parang nananakot eh. Parang it's your passion. Parang, di ba? Parang, pinapakita mo rin at the same time na a zombie can do anything. Parang ganun.
Yes. Yes. Alam mo, nung naging zombie din ako one time lang. In fairness, hindi lang naman yung gutom. Yan ang zombie, ibang zombie yun. Marunong pa rin naman pala akong kumanta nung time na yun. How many are we expecting? We are expecting sana na we can be a huge mob. Yan parang as in marami talaga. Like we can, kung pwede lang sana, talunin natin yung ibang countries na they're doing the flash mobs annually we can do it here sa Pilipinas naman sana, di ba? So, tapos yung buong session ang isip natin. Alam, ganda nun. Parang ang saya, tapos naka-drone shot ka. Mismo. Pero ikaw yung drone. Pero syempre, pangalawa na ito, di ba? Bukod Yes. sa dalawa, ano pa yung dapat abangan pa namin? Meron din tayong mga surprise, hindi na surprise, na mga activities. May iba pang mga activities. Yes, oo. So, syempre, mas maganda kapag i-experience nila talaga. So, they gotta go there October 25. Ayan. Yun na yung main event talaga is October 25. So, nandun na lahat yon, the walk, the dance, and the film, no? Yes, and then hanggang November 22 na siya. Ay, so matagal! Oo, parang festival talaga. Almost 1 month. Diyos mo yung garapon, lalabas na naman yung mga kamag-anak ko. Oo, ano yun? Mga manananggal. Uy, hindi sa akin, ha? Ano yun sa'yo? Mga fairies. Oo, pwede na yun ngayon kasi horror na yun eh. Include. Oo. Pati nga ano yung mga character, yung mga sila, ano ba yun? Scooby-Doo. Pwede naman yun. Dito lang naman sa Pilipinas nagko-costume kasi ng mga gory-gory. Pero sa ibang bansa, pag sinabi mong costume party ng horror, ganyan, mga fairy, mga mga tampon, mga ganon. Real! Diba? Meron yung gumaya ng babies, Antonino. Oo. At balita ko, aside from this, meron ding party. Yes, meron tayong costume party naman siya. Eto may prize to. Meron po tayong prizes. Yes. Money ba? Magbigla siyang na-excite. Meron tayong mga gifts na lang. Ayan. Para sa mga best in costume, tsaka best in aura. Ganun. Para bet ko! Jumoin dyan. Pwede bang walk-in dyan? Like, or may registration? Oo. Pwede rin siyang walk-in, and then yung registration, it's on the page na po. Yes. Kung pupunta ka doon, anong iko-costume mo? Angel. Ako, tapos Christmas yung tree. pinakamalaking pakpak. Ako, Christmas tree. Tapos papatong ka sa akin. Kasi ikaw yung... Ikaw yung umiikot na may diba? Oo. What's good with horror film? Kasi sabi mo nga kanina, parang... eto yung passion mo. Do you think you're more on genre ng horror or whatnot? Yeah, for me, I really love horror films. And doon talaga ako nag-i-inline when I'm making things. I really like the moody vibes of a horror film. Kasi nga, diba yung jump scares? Mahilig ka sa jump scares? Not exactly. I prefer psychological horror films. Yung papag-iisipin mo pa yung mga tao. Yan yung mga hindi ko gustong panoorin. Yan yung maganda actually. Yan yung tapos gusto ko may episode. Gusto ko on the nose yung ibig sabihin mo. May multo. Yung mag-iisip ka pa. Ang hirap. Hirap manood ng ganyan. May jump scare ba kaming aabangan? Definitely. Siyempre horror. Oo. Picture mo nga ako minsan. Oo. Kaya namin kasi magaling kami actually umarte. Magaling umarte kahit mata-mata lang yan. Oo. Paano yung mata-mata? Why not for future films? Tapos ako lagi ang audition na yan. Totoo. Ako lagi nga, kapag ako yung nasalang, ako yung laging pumapatay. Hindi. Padaanin mo lang siya sa likod. Diba? Ikaw, what's good about horror? Kasi si Michael Jackson talaga nakilala sa Thriller. Oo. Ano ko sasabihin to? Mahilig ka din ba sa horror? Well, most likely, pag nanonood ako ng mga horror movies, talagang isi-switch ko to cartoons. Afterwards. Ay, so matatakutin ka din. Yes, parang ganun na. Ito, napakagaan niyang sabihin. Pwede namang sabihin, takrut ka. Paligoy-ligoy pa. Pero mahilig ka talaga sa, hindi ka nanonood talaga usually mga horror. Manonood, pero at the same time, matatakot ka. So, parang normal naman siguro yun. Pero, yun. Gustong-gusto talaga manood ng mga horrors. Diba? Iba pa rin kasi ang horror, lalo na sa Pilipinas. Nonsense. Hindi. Grabe na ang horror dito. May iba kasi talaga walang silbi.
Walang kwento. Pati yung Oo. editing, sorry pero meron yun talaga yung mas lalo na napanood yung manananggal. May nakikita pa akong tsinelas sa baba. Grabe naman. Alam mo, bet ko mga horror talaga, Japan at Thailand. Yan. Taiwan. Oo, Thailand. May napanood ako, Taiwan? Ang gory. Yun yung mas... Nakakatakot mas, talaga. Oo, yun yung maganda. Ikaw, anong bansa ang inspirasyon mo pagdating sa mga horror? Those countries that you mentioned, actually. Yeah, and right now, I think US is doing a very great job with their horror. Yeah. Yes. Totoo, may napanood ako recently lang. Yeah. Hindi ako natakot. Ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Wala lang. Parang- Criticize ko lang. Criticizer pala siya. Oo. Aside from this, ano yung pagbabago pa na aabangan ng mga tao dito sa Baguio Horror Festival from the first edition? Yes. From the first edition is 2011, ano? Tagal oh my gosh. Oo. Yung changes is, it's aside from continuous siya for almost a month nga. This time is more, nag-survey kami kung ano yung mga gusto nilang ma-experience. And hopefully, mas enjoyable na siya this year. And ayun nga, meron tayong mga surprises. Mahuhulog ka na siya. Horror. Alam mo, mababagok ka dyan, umayos tayo ng upo. Yan yung horror. Oo. Ikaw din, magko-costume ka din ba pagpunta doon? Ay, sa film. Oo, sa film showing. Kailangan din bang naka-costume? Sa showing. Oo. Why not? It's in one day, so pwede. Pwede. Oo, 25 naman yun, di ba? Oo, Sunday. Tama po ba? Uy, Saturday ang 25. Sorry na, advance. Oo, 26 ang Sunday. Ay, Oh my gosh, nakaka-excite. Don't tell me Michael Jackson ka sa Siyempre, sayaw. Ano ba naman? Parang feeling ko hindi Dapat kailangang iba na. Ano? Ha? Ano? Britney Spears. Hindi naman. Subukan mo na bang iba? Oo. Wala pa. So far, Michael Jackson lang po talaga. Oo. Kasi alam mo ba kung saan napapadpad na ito? Hindi lang dito sa Baguio yan nasayaw. Na-invite siya sa kung saan-saan. Yes. Napapanood ko nga siya minsan eh. Yeah, I know, right? Diba? Kamusta naman ang mga pagpunta mo sa ibang lugar? Ayun, very thankful ako sa mga opportunities na dumating sa akin simula nung nag-start ako MJ. Actually, I've been doing Michael Jackson for around 16 years na, pero this previous years talagang nag-level up siya eh. So more on focus na ako sa choreographies and the costumes. Kaya ayun, masaya talaga kasi especially this Halloween na rin, magagawa natin na sana maging annual talaga to kasi 'di ba, yung sa ibang bansa talaga ginagawa nila to ng parang it's like basta Halloween thriller dapat yan, parang ganun. Ito pero controversial lang na tanong, no? For Carl. Matanong ko lang kasi 'di ba it's Halloween. Are we not offending other, alam mo yon, yung paniniwala ng ibang tao? Meron na ba tayong natanggap na criticism dahil dito? Kasi syempre, mga mumu yan, negative energy and what not. Yes, actually, meron naman. Pero we also respect them as well. So, ina-advise natin yung mga participants na wag masyadong violent yung costume. Tsaka family-oriented sana yung kanilang isusuot. Kasi public pa din naman yun. Yes. Scooby-Doo nga. Angel, devil, whatever, ano man dyan. Scooby-Doo. Where are you? Alam mo, isa sa mga abangan ko kay Sir, yung gaganon yung, paano ba yun? Yung gumaganon. Yung gravity. Oo! Hindi ko may secret po ba doon? Ay, Diyos me, yung karapon. Ang tanda mo na bakla, hindi mo pa alam? Ay, no! Hindi ko alam. Real? Tuturo ko sa'yo mamaya. Mamaya? Oo. Sige. Pag tayo nabagok mamaya, yun yung horror. Hindi. Sabi ko sa'yo, kaya ko yan. Totoo ha? Abangan niya, nakaka-MB. Oo, papalabas natin. Palabas? Feeling ko hindi yata Hindi kayang gawin yun. Anyway, ayan, imbitahan nyo naman sila. Unahin natin kay Brandon. Imbitahan mo naman ang ating mga manonood, no? Na panoorin yung obrang gawa ng mga filmmakers dito sa rehiyon. Yeah, so to everyone, I would like you to, I'm inviting you to go to the festival on October 25. It will be a very exciting event, an event full of passion. So yeah,
I think it will be a very great experience for everyone. Ayun, naka-flash na siya. Saan mapapanood ito? Saan yung location ng film? This film will be premiered on YouTube. Yeah. Sa YouTube siya. So stay tuned on our page for more updates. Yes. Regarding the screening of the movie. Okay. So magla-live kayo sa YouTube. Yes, that's correct. Tapos ilalabas nyo rin sa screen or hindi pa? Hindi pa. Hindi muna. Oo, aabangan muna natin yun. Yan, October 25 yan. I'm so excited sa mga films. I wanna see that. I wanna criticize. What? May mananalo ba here sa film? As a film, wala po. It's not a contest. It's more of like a showcase ng talents talaga. Okay na yun. So excited. Tapos malay mo sa next na season ng Baguio Horror Festival, contest na siya. Looking forward to that, no? Let's manifest together. Maganda yun. Next year, iniimbitahan namin lahat na sumali sa Baguio Horror Festival Movie Filmmaking. Tama. Saan ito papanood? Parang tayo na nag-decide. Sa flash mob naman natin, Daryl? And so I'm encouraging everyone to join the Thriller Flash Mob by Michael Jackson. Sabi ko na kanina, we are having our rehearsals na by Fridays to Sundays from 5 p.m. to 8 p.m. Welcome to all ages po. Yan po. We can visit our page. That's Daryl Jackson and Zombie Walk Baguio City and at the Baguio Horror Festival. Yun na po. Siyempre, may dadagdag pa si Sir Carl. Yeah, ini-invite namin lahat ng manunood natin today na mag-join sa Zombie Walk Baguio na ngayon ay Halloween parade na. So kahit anong Halloween or favorite character ninyo, pwede nyo na siyang gamitin or isuot. At yan ay magaganap sa October 25 dito lang sa Baguio City. Anong oras? Anong oras yan? October 25, 10 a.m. hanggang 8 p.m. ang ating event. Pero yung mismong parade, 5 p.m. po siya. Yung Halloween costume? Yes, yung Halloween parade, 5 p.m. ng October 25 sa Session Road. Tapos yung show natin, yung fashion show? 6 p.m. na siya. So right after the parade, meron tayong fashion show and yun na rin yung contest. Doon na rin malalaman kung sino yung pinaka-bongga, Okay, so we can see sa screen po natin lahat ng schedule ngayon ng Baguio Horror Festival. Yes. At para pa sa iba pa nilang mga updates regarding po sa Baguio Horror Festival natin, puntahan lang ang kanilang Facebook page. So madami yan. That's Baguio Horror Festival at Zombie Walk Baguio City. Yan. Okay, maraming salamat. Looking forward kami dito sa mga events natin para sa Baguio Horror Festival. I'll go there. Na ganito lang. Wow. Sorry, we're horror. We're screaming horror. Ay, mga pa-costume namin sa October 30. 31, Friday. Wala pang final. Tayo na naman nagpa-final. Either 30 or 31 yun. Abangan check nyo din. Ang magdadamit daw sa atin si Carl. Kasi may palibre. Oo, sana. Galing sa festival pala. Galing doon? Oo. Manghiram na lang tayo. Pwede naman. Anyway, mga ka-Eveto, pasalamatan muna natin ang ating mga partners for today. Pong Tao Dashcam Supplier located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pong Tao para sa mga kailangan lang inyong mga sasakyan. Homebound Furniture Plaza, Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor office, and customized furniture. Field jobs accredited, free ocular inspection, free assembly at may minimal delivery charge. Homebound Furniture Plaza is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan. La Union, experience Puerto de San Juan. Surf the Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. 2.28 Cafe located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation number 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. Bristol Ridge Cafe located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Bacdalbaya, Ambuclao Road. Open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact sa 0906-058-423.
Skin Lace, providing standard patient care and management equipped with up-to-date aesthetic treatments and FDA-approved laser machines in the aesthetic industry, conducting a thorough skin analysis using the skin imaging technique for a clear recommendation that is specifically designed for your skin condition to get a better result. Skin Lace, crafting timeless beauty. Congratulations sa Central Luzon State University Bithay Sining Dance Company with their artistic director Adonis Voltaire Villanueva ng CLSU Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Sila kasi ang nag-uwi ng gold prize sa international category ng group division ng 2025 Andong Mass Dance Festival and World Mask Play Competition noong September 25 hanggang October 6, 2025 sa Andong, South Korea. At ang kanilang napanalunan, 2 milyong Korean won. Oo, paano kaya nila gagastusin yan dito sa Pilipinas? Siyempre, papaano nila yun? Papapalit nila yun. Pwede yun. Pwede yun. Pala. At belated happy birthday na rin kay Sir Adonis Voltaire Villanueva na nag-birthday nga noong October 13. Belated happy birthday sa'yo at sa mga mag-birthday naman ngayon. Happy birthday kay Betaway Edgar Lilan at Dayan Miguel Retuta. Happy birthday sa inyo. Baka meron kayong gusto batiin din, go. Anak ko po actually, happy birthday po to my son today. It's his 6th birthday. Pangalan niya. Happy birthday, Ezravain. Sana I wish everything good to you. Yeah. Lumaki kang wag takot sa horror. Kayo, Daryl, may nais ka batiin, shout out, yes. Shoutout po sa aking asawa na nanonood dyan sa kanilang office dyan sa Trinidad. Yan. At saka sa aking anak, hello, dito na si Daddy sa TV. Oo, yung bibi, yung cute bibi niya. Oo. Carl! Yes, shoutout sa lahat ng aking friends and family at ang mga kasama ko sa Vortex, of course, at sa lahat ng bumubuo ng Halloween Parade. Thank you so much for being with us. Yeah. Gusto ko, kita tayo, ha? Wait lang naman. Gusto ko rin batian ang aking nag-iisang bae, Pops Kabilangan. Happy birthday sa'yo. I hope to see you soon na dyan sa Manila. Happy birthday! Sinong bae? Bae, Pops. Ano yun? Bae, tawag mo sa mga friend sa Pangasinan. Bago ba yan? Anong bago? Nasalita. Bae, no. Sige, alamin na nga lang natin. Ilang araw na lang bago mag-Pasko. Nasaan na? Nawawala siya. Ayun. Ang tagal. Ilang araw na lang? 71 days na lang! Pasko na! Naku, ang lapit-lapit na talaga. Malapit na rin dumating ang aking personalized na refrigerator. 8,990 lang po yun. PM nyo po ako para po sa kung saan nyo ipapadala yung regalo nyo sa akin. At sa akin naman po ang aking 7,999 na air fryer po nasa JA 300 km for the Trinidad Benguet lang po ang aking address. Pwede nyo ipadala doon. Wishlist kasi namin yun. Kayo, anong wishlist ninyo ngayon? Walang world peace na yan. Please lang. Maging practical tayo. Carl, anong gusto mo matanggap na regalo ngayong Pasko? Lifetime supply ng gasolina po. Opo. Pwede yun. Diba? Pwede din, no? Happy yun. Aanin mo yun, magiging arsonista ka. Gagawa siya ng panibag. Ikaw, Daryl. Sir Daryl. Siguro Pampers at gatas na lang muna. Oo, mahal na kasi yun eh. Diba? Si Brandon. Bahay at lupa. Wow! Grabe Hindi naman. ba muna equipment sa paggawa ng pelikula? Paghirapan mo naman yung bahay. Ha? Mga PVC muna, ganon. May wishlist niya yun. Ano ba pakialam mo, Bea? Basta huwag niyong kakalimutan yung amin. Yes. Naku mga ka-MB, makita-kita ulit tayo sa susunod na araw. Ay, bukas pala. Bukas! Dito pa rin sa masaya, informative at very inspirational na Morning Balitaktakan. Mayat niya.